Giver wa, receiver ni, object o, agimas. Ito po yung sinabi nung lesson 7 natin. Ngayon, present lesson natin, mayroon din tayong tinatawag na korimas, which is to give me. Give me. Kaya ang mangyayari niyan, minasang, kung gagamit ka ng korimas mo dito, ang giver mo dito, ibang tao. Tandaan na, ang giver mo dito, ibang tao. Okay? Kadalasan, minasang, ang giver niya dito, hindi, okay? Hindi particle wa. Ang giver dito, minasang, kung makikita mo, ang giver niya ay particle ga. No? Particle ga na kung saan ang receiver niya ay si watashi. Watashi. Na kung saan si watashi minasang, siya ngayon yung receiver na may particle ni. At kung ano yung object na ibinigay minasang, ganun pa rin, mayroon siyang particle o. Then, ang verb mo rito, korimas na. Kasi sa korimas, ang meaning niya ay give me. Nagiging malinaw na, minasang. Klaro ba? Nagbago ang tayo. Ngayon, kung isisingit ko yung sinabi mong moraimas, balikan ko ang moraimas ha. Ano nga yung nihongo ng moraimas? Ano palang ego niya? To receive. Okay, nalilito. Moraimas. Sabi mo to receive. Dito sa part na to, minasang, ang receiver dito, ang receiver natin, particle wa. At ang giver mo dito ay si particle ni. At kung ano yung object din na ibinigay, particle o. Pag-aralan ng mga particle niya. Receiver wa, na kung saan siya yung pinaka-speaker. Siya yung nagsasalita nitong pahayag na to. Kung sino yung first person, yung nagsasalita. Kaya kadalasan, watashi wa. O, giver. Yung giver mo dyan, ibang tao. No? Lagyan nyo ng mga paliwanag. Okay, receiver, kung sino yung nagsasalita. At yung giver mo dito, ibang tao. Giver mo, ibang tao. Lagyan nyo ng paliwanag na ganun. Kasi ganyan ang ginawa ko nun, minasang. Ganyan ang ginawa ko sa notebook ko. Para lang ma-memorya siya. Nakakalito siya kung tutuusin. Okay, so ulitin natin. Giver, particle wa, receiver ni, object o, agimas. Ang receiver ay ibang tao. Okay, ang giver dito, minasang, kadalasan kung sino yung first person. Kaya nga, watashi wa, watashi wa. Oh. Next, kapag ka ginamit daw ang korimas, minasang, pwedeng ikaw rin ang magsalita nito, magsabi. Ikaw mismo nagsasabi. Kaya kung ikaw ang nagsasabi, minasang, hindi mo pwedeng gawing subject wa dito. Topic wa, ikaw ang tinutukoy mo. Kaya ang mangyayari ito, minasang, ang giver mo rito, kapag ginagamitan natin ng korimas, ang giver mo ibang tao na mayroong particle ga. No? Particle ga. Then, kapag nangyari yun, minasang, actually, minsan may nakita rin akong particle wa pero hindi dapat siya particle wa kasi nga dapat, ang particle wa kasi topic of the sentence pinaka-topic of the sentence mo. Paano kung halimbawa is sensei, no? Ang sensei, no? My sensei gave me a book. Parang gano'n, no? Yan ang nangyari. So, sino bang tinutukoy mo doon? Okay? Kapag siya naging topic particle mo, particle wa. Matik yun. Particle wa. Pero dito sa part na to, minasang, kadalasan, sa mga example na nakikita ko, nababasa ko, particle ga ang giver mo. Okay, so ikaw ang binigyan, kaya ang particle mo ngayon ay particle ni.
Object o, then korimas ang gagamitin mo kasi ang meaning daw ay to give me. Okay, ang paliwanag dito minasang, kapag ibang tao ang nagbigay, itong ilalagay mo naman sa paliwanag sa ilalim nito. Lagay mo sa ilalim ng paliwanag. Kapag ibang tao ang nagbigay, ang receiver mo dito, ikaw or family member mo. Tandaan na, ikaw o kung hindi man ikaw, maaaring family member mo. Malinaw na, minasang. Malinaw. Kapag ibang tao ang nagbigay, ikaw or family member mo ang receiver mo. Paano mo ngayon sasabihin sa Nihongo? Paano mo sasabihin ngayon sa Nihongo na ang teacher ko ay nagbigay ng souvenir or gift sa anak ko? Example, sensei wa, sensei ga, no? Sensei ga or sensei wa. Kung gagawin mong topic particle siya, pwede rin. Basta tatandaan mo kung topic mo siya, ha? Kung topic mo siya, sensei wa. Kyodai, siblings po yun. Watashi no kodomo ni. Kailangan, ano mo yan, pwede namang kodomo. Walang problema doon. Okay, kodomo ni. Kasi, ang kodomo, ano yan hindi mo pa masasabing anak mo yun kasi pwede mong children to, mga bata. Okay, pwede mong sabihin na watashi no kodomo ni. Pwede mong sabihin daughter or son. Pwede ring direct ka doon kung daughter or son. Tanda na, pwede mong sabihin na daughter. Anong Nihongo ng daughter? Ano nga ang Nihongo ng daughter? Ng anak na babae? Musume. Okay, musume. Ito po siya. Musume. Okay, musume. Particle? Ni. Okay, good. Next, ano yung binigay? Souvenir. Omiyage. Omiyage o. Anong gagamitin natin? Kurimas or agimashita? Siyempre. Kurimashita. Bakit? Bakit kurimashita, sensei? Bakit kurimashita, sensei? Bakit? Okay. Ibang tao ang nagbigay. At ang receiver mo dito, minasang, family member mo. At kapag nangyari yan, kapag ang giver mo ay ibang tao, at ang receiver mo ay ikaw or family member mo, ang verb na to give mo ay korimashita dapat. Malinaw na, minasang. Isa pa, example pa. Yan ang pinaka-guide nyo. Iibahin ko na, hindi ko na sa susunod sa ano. So, gawin natin to. Agimas at saka korimas lang tayo dito. Huwag natin isama yung yung moraimas na to. Tandaan mo, ang moraimas, speaker, receiver, particle wa, ang giver ay particle ni. Ang giver, particle ni, yan ha, giver. Iba yung position niya ng giver, particle ni. No, naka-receive ako mula kay particle ni or maaring kara din yung particle niya ng giver. 'Di ba? Yan 'yon. So hindi yan kasama sa pinag-uusapan natin. Dito sa part na 'to, ang pinag-uusapan natin yung agimas at saka korimas. Ito yung dalawang verb. Agimas at saka korimas.
Tandaan ha. So, yan. At saka korimas. Yan ang dalawang to give. Okay. Una, sample ulit. Dito, kayo ang magsasabi kung agimas or korimas ang gagamitin. Basahin natin? Okay, hindi. Basahin muna natin ang sentence. Korimas. Okay, korimas. O, bakit nyo natukoy na korimas? Kasi family member ang nagbigay, although kahit family member ang nagbigay, pero ang receiver natin ay sarili mo pa din. Kaya pag nangyari yan, minasang, kahit family member mo nagbigay, ibang tao pa rin tukuyin, basta ang receiver mo ay ikaw. Korimas po ang ilalagay mo. Okay, ngayon, baguhin natin ang ano. Eisang wa imoto ni umiyage o dapat ang sagot ay korimashita. O, bakit sensei korimashita yan? Una, isang ibang tao. Ang receiver mo dito, ano ba si Imoto? Younger sister, family member mo pa din yan. Kaya pag nangyari yan, ang verb mo pa rin ay korimashita. Ilagay nyo na yan bilang example. Ilagay nyo yung mga binibigay kong example. Ngayon, panibagong example ko, ito naman. Agimashita or agimas, no? Bakit? Okay, kahit hindi mo ilagay dyan yung watashi, sa particle ni, malalaman mo na agad kung sino yung giver, yung receiver mo. Malinaw na agad. Klaro agad tayo sa particle ni eh. Kaya nga sabi sa inyo minasang, kapag magko-colloquial ka, plain form conversation, hindi tinatanggal ang mga particle ni, isa yan sa mga hindi tinatanggal. Kaya dahil sa particle ni, doon magkakaroon ng linaw kung ano yung gusto mong sabihin. Kuha na. Yan po yung ibig sabihin ng minasang. Kung bakit siya napakahalaga. Okay, so kahit ganyan lang makikita mo sa sentence, malalaman mo kung ano yung verb na ilalagay mo. Kung agimas ba or korimas. Malinaw na, minasang. Nagiging klaro tayo. Ngayon, example pa ako.
Ano sa palagay nyo? Kurimas pa din. Bakit? Ang nagbigay. Family member ang particle wa. Okay, ang receiver dyan, watashi, na kung saan optional kasi yan. Optional yan, kahit hindi mo ilagay na particle ni siya, yung watashi ni. Kapag sinabi mo yan at nilagyan mo na agad ng kurimas yan, automatic, understood na ikaw yung may particle ni dyan. Kailan lang ilalagay si particle ni? Si particle ni dapat ilagay kapag ka family member mo. Pero kapag ikaw na nagpapahayag niyan minasang, kadalasan tinatanggal na siya ang watashi ni mo. Make sure lang na ang particle ng giver mo ibang tao, particle wa. Malinaw na minasang. Klaro? Kapag itong mga nangyari sa sentence mo minasang, often omitted yan, yung watashi ni na yan. Hindi na yan talaga totally sinasabi. Kapag tinanggal mo yan at nilagyan mo yan ng kurimas, understood na yan minasang na ikaw ang receiver. Hindi mo na kailangan sabihin pa. Kuha na. Hahawa. Okani o koremashita. Kapag narinig yan ang sinabi mo, understood na ikaw yung binigyan. Klaro, minasang? Klaro? Okay, tingnan natin mamaya ha, kung matatandaan pa ha. Okay, ito po yon yung mga example natin. No? Yan, kaya make sure minasang, keep nyo po yan. I-keep nyo yung mga example natin. Yan yan na siya Actually, hindi lang lang yan nagdagdag lang tayo ng kurimas. Kung dati tayo may agimas at moraimas, hindi lang yan Kasama ng agimas, ano yung dalawa pang verb na kasama nito? Na kung saan yung giver mo, ikaw, yung nagsasalita, at ang receiver mo ay ibang tao, particle ni. Ano pa yan? Bukod dyan sa agimas, mayroon tayong kashimas, at saka oshiemas. Okay, dalawa pa yun, nadagdag kashimas na to lend at oshiemas na to teach. Kalakip ng moraimas na to receive. Receiver, kung sino yung nagsasabi, particle wa siya, at ang giver mo naman ibang tao na may particle ni or kara. Moraimas, bukod sa moraimas, kasama niyan ang si karimas na to borrow, no? At naraimas na to learn. Yun ang magkasama. Yung tatlong yun. So, lahat sila pare-pareho sa particle kung sino yung giver at receiver. Dito naman minasang, sa korimas na to madadagdag. Na ang ibig sabihin ng korimas, to give me. Para hindi kayo malito sa to give, binigyan natin ng example yung agimas at saka korimas. Sa korimas, ang pagkakaiba nga lang, ikaw na ngayon yung receiver or yung family member mo once na ang giver ninyo ay ibang tao. Ngayon, kung family member mo yung giver mo dito, make sure na ikaw yung binigyan. Tanda na, ikaw yung binigyan. Madalas, ginagamit ito kung sino yung watashi na may particle ni, yung verb na kurimas. Kaya sa GLPT, pag nag-take ka ng exam minasang, kapag may nakita kang kurimas, alam mo na ang particle mo dyan. Walang iba kundi particle ni. Yun po doon sa GLPT. Malinaw, minasang. Klaro tayo. Okay, huwag malilito sa particle ha. Nagkakaroon ng linaw tayo dahil sa particle. Okay, next, sa paliwanag. Lesson 24. Kung sino yung pinaka-subject dito, dapat siya si particle ga. Bakit ko kailangang sabihin sa inyo na particle ga? Magkakaroon tayo ng pagbabago mamaya. Kasi sa N4, hindi po talaga siya nagiging particle wa. Nagiging particle ga talaga siya. Mamaya, malalaman natin kung bakit.
Marami kasi nagkakamali dito tuloy. Pero dito sa part na to, hayaan muna natin siya ang pinaka-topic natin. Since siya ang pinaka-topic natin, gawin muna natin siyang particle wa. Tanda na, gagawin natin siyang particle wa. Ito po yon. Okay? So, sa number 1 example natin, basahin natin, watashi wa sato-san ni hana o agimashita. So, meaning to say, ikaw na si watashi ang mayroong, ikaw yung pinaka-subject of the verb. Pag sinabing subject of the verb from the word agimashita, ikaw yung nagbigay. From the word agimase, to give Gave na yon, agimashita. Ikaw yon na particle wa. Pag laging si particle wa, siya yung pinaka-subject of the verb or topic of the sentence or subject, no? Siya yung laging nagsasagawan, nagpe-perform ng action. Nang ngayon, nagbigay siya ng bulaklak na may particle o dahil yun ang object natin kay particle ni, na kung saan yung binigyan natin. Ngayon, kaya naman minasang, sa ibaba, hindi mo pwedeng sato-san wa watashi ni Christmaskado o agimashita. Hindi pwedeng gamitin ng agimashita kapag ikaw na yung particle ni at ibang tao ang particle wa. Hindi na po pwede. Okay, dahil pag nangyari yan minasang, kung ikaw yung binigyan, particle ni, hindi agimas ang gagamitin mo, kundi kurimasu naman. Doon gagamitin ang kurimasu. Kaya ito na yan minasang. Para maitama kayo, sato-san wa, same lang, particle wa. Watashi ni, ayun na po siya, watashi ni. Christmaskado o, particle o, korimashita na ang gagamitin mo. Klaro ba tayo minasang? Malinaw? Klaro? Wakarimashita ka, minasang? Mapapansin mo, watashi ni na ang receiver mo, ikaw na yung binigyan at ibang tao ang nagbigay, kaya korimasu ang gagamitin mo. Okay. Next. Sato-san wa. Ano yung kanji na to? Ito na yung imoto. Younger sister. Sato-san wa imoto ni okashi o korimashita. Yan na po yun. Ibang tao ang particle wa at ang particle ni mo na receiver dito, kung hindi man ikaw, posible din na family member mo. Make sure lang na kapag family member mo yan, ang receiver ni, ang ibang tao dapat ang nagbigay. Lalong-lalong hindi ikaw, dapat ibang tao ang nagbigay na particle wa. So, ganun pa rin, okashi o, particle o yung object, at korimashita naman ang gagamitin mo pa rin sa kanya. Okay na, malinaw na, minasang. Okay. May tanong? Ngayon, tanongin ko, may tanong kayo dito sa korimasu at agimasu? May tanong? Okay, malinaw naman. Ano? Kahit paano, nabibigyan ng linaw, no? Okay, ang sa tangi lang mahirap sa inyo dyan, yung particle kasi. No? Pero yan, sa tulong ng example natin, nakukuha natin. Okay, so dito naman sa number 2 minasang, magkakaroon tayo ng verb te form. Verb te form na kung saan mayroong verb na agimas, moraimas. Ano nga yung agimas? To give. Moraimas, to receive. At koremas naman ay to give me. Yan ang meaning niyan, to give me. Okay. So, magkakaroon tayo ng te form before nila na kung saan yung te form, yun yung natanggap nating action mula. Ibinigay mong action. Una, verb te form kung ano yung ibinigay mong action. May action tayo dito, kaya nga verb eh. Hindi tayo sa part ng object lang, particle o. Kung pagmamasdan mo dito, minasang, sa mga example natin dito, 1, 2, 3, ito, object lamang yung mga ibinigay at natanggap natin or give me, ibinigay sa atin pala. Kuha na, object lang to, object. Dito sa part ng number 2, mayroon na tayong verb na isisingit sa kanya. Bukod sa object, may verb na tayo. May action na ibibigay,
may action tayong na-receive at mayroong action na ibinigay sa atin. Yan ang ibig sabihin. So, kahit mayroong mga verb na nakalakip dyan, minasang, tandaan na, kung ano yung mga verb na nakalakip dyan. Okay? Saan yun? Ito. Balikan natin. Yan. Dito, maglalagay tayo ng verb te. Ito yung tinutukoy natin na kung ano yung natanggap nating action. Yan. Ito, posible rin na magkaroon ng verb dito. Verb te. Yan. Ito, mayroon din. Yan. Ano man ang mangyari, kahit tayo maglalagay ng verb te form dyan, magbe-base pa rin kayo. Sabi ko nga sa inyo, magbe-base pa rin kayo sa pinakahuling verb. Pinakahuling verb. Diyan kayo magbe-base para hindi kayo magkamali sa kanyang particle ng receiver at saka ng giver mo. Walang pagbabago ang ating particle kung sino yung giver mo at receiver. Kahit pa maglalagay tayo ng te form dyan. Ngayon, example ko. Example ko dito. Ako na mismo na magbibigay ha. Sabi natin, giver wa, receiver ni o verb te agimas. Okay. Example ko dyan ay ako syempre yan. Watashi wa sensei ni hana o kaimas. Gawin nating te form. Anong te form ng kaimas? Gagawin kong, ayan. Yan ang kanji niya. Katte agimashita. So, hindi lang ako nagbigay ng bulaklak, kundi ibinili ko. Ibinili ko ng bulaklak ang sensei ko. Yun yung Tagalog na natin dito, yung translation natin. Imbis na kanina, kung wala siyang te form dito, ang translation natin dyan, nagbigay ako ng bulaklak kay sensei. Ngayon, nagsingit na ako ng verb, kundi ito yung natanggap niya ang action mula sa akin. Na kung saan, ang pinaka-translation na natin dito, watashi wa sensei ni hana o kate agimashita, ibinili ko. Ibinili ko ng bulaklak si sensei. Malinaw na, minasang. Klaro? Yun yung natanggap mismo ng sensei sa akin. Yung ibili ko siya ng bulaklak. Kuha na. Okay, ngayon, next. Dito naman. Yan. Okay. So, sensei ga watashi ni hon o kashite. Ano yung kashite na yan, minasang? Sa palagay nyo, ano yung kashite na nilagay ko? To lend. To lend ha, to lend. Kashite koremashita. Kung i-disregard mo muna yung verb natin na naka-te form from the word kashite, to lend, basahin natin. Sensei ga watashi ni hon o, wag mo nang basahin yung te form, koremashita. Ibig sabihin, may sensei gave me, no? Gave me a book. Yun ang sabi niya.
My sensei gave me a book. Ngayon, kung maglalagay tayo ng verb na kung saan kashte, my sensei lend me. Yun ang sabi niya, lend me a book. Hindi na to give, gave yon, kundi yung verb mo doon, to lend na. Lent na yan, ibig sabihin, no? Parang past tense na, kasi naka-past tense siya eh. Okay, ganun po yung mangyayari sa kanya. Wala pa ring pagbabago. Korimas, dahil ikaw yung pinahiram na particle ni. At korimas, kasi ang nagpahiram sa'yo ay ibang tao na may particle ka. Okay, kopyahin nyo yan para hindi kayo malito. Nagsisingit lang tayo dito ng verb na kung saan yun ang natanggap nyong action. Yun yung ibinigay mong action, yun yung natanggap mong action. Yan. O, ngayon. No? Ito naman, minasang, babaguhin na natin. From the word moraimas. Ilalagay ko pa rin dito ang watashi naman. Watashi na ikaw ang may particle wa at ang sensei mo naman, siya yung mayroong particle ni. Ganun pa rin. Hon. Hon is book. Hon o. Kashite. Moraimashita naman ang verb mo. Bakit moraimashita, hindi na korimashita? Halos same lang naman yan kanina. Sabi mo, hon o kashite. Hon o kashite. Bakit hindi na korimashita? Ang inilagay natin dito moraimashita kasi nga sa particle tayo magbabase. Na kung saan ikaw na yung may particle wa, nagbago na ang tayo mo, at ang sensei mo si particle ni naman. Magkaiba ang tayo nilang dalawa. Dito kanina, korimashita, sensei ga. Ikaw naman ang may particle ni. Dito naman, iba na. Pag moraimashita, ikaw yung receiver. At sensei ni naman ang giver mo. Malinaw na, minasang. Klaro na. Kopyahin ang example. Ano kaya sensei kung ganito ang gawin natin? No? Ilagay rin natin ito. Same lang ng object. At saka same lang din ng verb dito. Yan ang naisip ko. Yan. Baka makatulong yan. Same object, same verb. Pero mag-different in agimashita, korimashita, at moraimashita. Yan, sa tulong ng mga sentence na yan. Minasang, nakopya na. Okay na. Okay na, minasang. Yes po sa akin. Okay naman. Ngayon, kung hindi nyo man po yan, marami ding verb yan na maaaring gamitan. Ano nga yung kasama ni agimas, minasang? Ano nga yung kasama ni agimas na verb? Kashimas at saka oshiemas. Walang problema na doon, minasang. Sa atin ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, yung agimas, korimas, at saka moraimas. Ito po yung ating point ng ating lesson. Itong tatlong verb na to.
So, yung pag-analyze, kailangan dito, minasang. Kailangan. Okay na? Klaro tayo, minasang? Ato, same halos to eh. Teka lang ha. Ang buong akala ng ina ba, same to eh. Kung babasahin mo ha, basahin nga natin. Sensei ga watashi ni hon o kashite korimashita. Ang sabi niya, my sensei lent me, tanda na, lent me a book. Yan ang ibig niya sabihin dyan. Ngayon, basahin natin itong pangatlo. Watashi wa sensei ni hon o kashite moraimashita. Ano ibig sabihin ngayon yan? Sige nga, translate nyo nga. Oh, same lang, di ba? Ang Tagalog niya, pinahiram ako ng sensei ng book. Oh. Pero bakit magkaiba sila? Bakit kailangan pang ikorimas? Kasi nga, sa particle tayo nagbe-base. Ito, gave me. Ito, I received. Magkaiba pa din, syempre. At kapag nangyari yon sa particle pa rin sila, nagkakaroon ng conflict or pagkakaiba, difference. Okay na. Pag-aralan mabuti ha. Kailangan nyo yan, matutunan. Okay. So, next. Hirap, no? Oh, kamusta kayo dyan? Okay pa ba? Okay pa ba? Ay, loading talaga yan. Maloloading kayo dyan. Oh, ngayon, tingnan ko lang ha. Birthday agimas. Birthday moraimas. Kung bilis lang. Okay. Actually, yan lang buong lesson natin. Pero bago yan, proceed tayo. Sa pamamagitan ng example ko, kayo naman ang gumawa ng example sentence nyo. Gumawa muna kayo ng sample sa gamit ang agimas. Birthday agimas. Ito ang gagamitin nyo. Tandaan na, gumawa kayo ng isang sample ng sentence gamit ang verb te agimas. Tandaan na. Example ng verb te agimas. At example ng verb te korimas. At another example ng verb te moraimas. Okay. So, para magawa nyo siya ng tama, dito kayo magbe-base sa example ko na to. Yan. Okay, go, minasang. Birthday agimas. Pwedeng agimas ta ha. Pwedeng i-past tense nyo na. Pwedeng past tense lahat. Pwede. Lahat na po. Yun na pong tatlo.
Maganda sana pag face-to-face kasi to. Kayo, hinahayaan ko kasi yung mga estudyante na magtulungan sa sagot. Partner-partner sila. Ganun ako noon nung ako nagtuturo ng face-to-face.
Off ko muna yung shared screen ko ha. Meron lang akong open saglit. Wait lang po, wait lang. Okay na? Okay? Okay, Sol. Jezabel? Jezabel ba? Sige. Gamit muna yung verb te agimas. Go. Karina sang ni ego? Ega o? Ego, English. Hindi mo itinuturo yung movie ha, kundi English. Okay. Karina sang ni ega o siete agimasta. So, ikaw ang nagturo kay Karina. Particle ni si Karina eh. Kuha na.
Okay, next. Verb te koremasu. Okay, okote koremashita. Okay, naka-receive yung ani mo, no? From your kaibigan. Okay, tandaan, no? Particularly pa rin pag family member kung ibang tao ang nagbigay. Next, galing ah. Birthday mo, Raimas. Okay, galing. No? Sensei ni Nihongo o oshiete moraimashita. Oshiete moraimashita. Ang galing ah. Okay, tama mga particle. Good, ma'am. Next, sino ang gusto magsabi ulit? Naintindihan naman ano, ang paggamit ng koremas at saka ng ano, agimas at moraimas. Oh, how about you, Brian? Brian, sa? Tapos na? Oh, sige, birthday. Agimas muna tayo. Watashi wa tomodachi ni saifu o katte agimashita. Binili mo ng saifu, ng wallet? Okay, ang galing. Next. Ano sa Tagalog yan? Yung sinabi mong yan. Ujisane. Okay, ujisan. Galing. Okay, next. Birthday mo, Raimas. Oh, sige lang. Walang problema. Go. Same lang nung birthday mo, Raimas, kay Jezabel. Okay, ano nga ulit yon? Yung example na yon, sir? Taka, Brian? Sensei wa? Sino ang nagturo? Ay, hindi. Magmasdan ng maigi. Oh. Oh. Yun ang tama. Ano, naka-receive si kaibigan. Okay, galing ah. Oh, how about you naman? Princess Sol. Risa. Hanzo. Okay, Sol. Birthday agimas mo na. Watashi wa. Moratte agimashita. Ano ibig sabihin nun? Pinagsama mo na yung moraimas at saga agimas dito ah. Ba't ganon? Ba't may pinagsasama na? Oh, nakatanggap ng. Oh. Sino? Nalilito na si Madam. Nalito si Madam. Tama naman kina Jezabel at saka kay Brian. Nalilito ka lang, Madam. Okay, sige. Gawa pa rin. Huwag ka mag-alala. Oh. Okay, ano kaya yung verb mo doon? Ibig sabihin natanggap mo yung action na yon. Action yung binigay mo. Verb te agimas kung ano yung action na ibinigay mo. Verb te kurimas naman kung ano yung ibinigay na verb sa iyo. Kung ano yung action. Kapag verb te moraimas naman kung ano yung verb na receive mo naman. Ganun ang ibig sabihin.
Risa. Saan? O sige, birthday ko rimas. Huwag mo na kayong gagamit ng matatasang katungkulan. Huwag mo na kayong gagamit ng matatasang katungkulan dito. Kung sino yung giver, huwag muna. Hindi muna ma'am, kasi wala tayo yan. Sa N4 natin itatama yan. Dito, pinagbabawal muna natin ang mga tanda na, ipinagbabawal muna natin dito yung matatasang katungkulan. Dito, pwede acceptable lang sensei. Pero yung matatasang katungkulan like Sacho, Bucho, Kacho, wag muna. I-accepted natin muna yun dito. Exemption muna natin. Kuha na? O, sige ma'am. Milk tea o kay katte. Katte. Pakiulat nga. Pakitagalog. Ibinili ako. Okay, galing. Binili ako ng kaibigan ko ng milk tea. Galing. Okay, ano pa? Birthday ko rimas. Yung may ano. Sige. Sige. How about you, Risa? Princess. Hanzo. Sige lang po, walang problema. Ano munang unahin nyo? Anong verb yan? Anong may verb dyan? Verb te? Anong ibig sabihin nun sa Tagalog? Okay, ibinili mo ng cellphone ha. Ibinili mo ng cellphone. Bait mo naman, ma'am. Sana all. Mapasana all na lang kami. Okay, sige ma'am. Ano sunod? Parang nagpalitan na kayo. Okay, ano naman ang ibig sabihin nun? Sa Tagalog, ano yung ibig sabihin ng pangalawang sentence mo? Hindi binigyan, ibinili. Yan, ibinili ako ni Risa ng cellphone. Okay. Galing. Kahit papaano, natatama pa rin yung particle. How about you, Princess? Anso. Sige. Teka lang. Watashi wa, sino yung binigyan? Crush mo. Crush you. Okay, crush you na. Crush ni. Love letter. Okay, anong sinabi mo? Love letter Aroy, kaite, sinulat mo ha, pinagsulat mo ng letter. Okay, ang galing. So, tama. Pinagsulat niya ng love letter, yung kanyang crush. Okay, ang galing, husay. Ano naman ang sunod na verb? Go.
Pakiulit nga ulit. Papakinggan namin ha. Ako kaya, gusto nating matindihan lahat ng mga kaibigan natin. Sige, pakiulit nga ma'am. Ano ibig sabihin nun? Ibinili ako. Ganun na lang. Ibinili ako. Ang galing. Okay, ang galing ah. Ibinili ako ng kaibigan ko ng mamahaling libro. Okay. Mayroon ka sa verb temorimas naman. Sige, ano naman ang meron dyan? Keki. Keki. Okay, ang galing. Saya. So, ang ibig sabihin nun sa Tagalog? Okay, ang galing ah. Saya. So, next. Hanso, ikaw. Mayroon kang may bibigay? Ala. Mayroon? Naku naman, no? Napupokus ka sa kanji ng name mo eh. Sige. Sige, Hanso. I-keep mo tong record ng anong to at mag-aral lang mabuti, ha? Okay, sige. Ngayon, minasang, may papakita ko sa inyong exam. Okay, so ito, pagmasdan yung mabuti, no? At sagutan natin, tulong-tulong tayo. So ito po siya, nakikita nyo ngayon sa screen nyo? Nakikita? Minasang nakikita ba sa screen? Na-hit ko yung out. Sorry. Okay, papakita ko sa screen minasang ha. Ayan. Nakikita nyo ba sa screen nyo ngayon? Minasang, nakikita? Okay, try natin. Sagutan natin. Tawagin natin si Sol. Sol, dito Sol. Alamin natin kung siya ba ay agimas or korimas. Or moraimas man. Okay, sige Sol, number 1. Pakibasa. Ito, number 1 Sol. Opo. Pwede nyo zoom yan. Ito po, number 1 na to. Ito. What to? Ikaw nga, what to? Okay.
Hmm. Agimasta ba? Okay. Okay, ang tamang sagot ay koremashita. Bakit koremashita? Hmm. Okay. So, dapat kapag ikaw ang particle ni na receiver, anong ginagamit natin? Koremashita. Okay, very good, Sol. Okay. So, ngayon, pwede mo bang itagalog to sa amin? Translate mo sa amin yan. Dictionary. Dictionary. Okay, dictionary. Okay, galing nga. Next, number 2. Risa, number 2. Go, Risa. Anay. Pag sinabing anay, guidance yan, yung parang ano ka, yung iginaid ka. Yung iginaid ka pa, ano doon. Okay, guide yan, guide, to guide. Okay, so anay ste, anong dalawang pamimilian? Korimashita or moraimashita? Anong sagot mo? Moraimashita, bakit? Yun lang. Yun lang, doon tayo. Dapat, kaya nating pa, ano, okay, loading. Bakit kaya? Tama naman eh, moraimashita ka eh. Tama eh. Bakit kaya? To guide. Anay. Para bang daigako, anay ste. Para bang iginaid ka papuntang daigako niyan. Or pwede namang iginaid ka doon sa daigako para bang iginaid ka sa daigako. Ganun ang ibig sabihin niya. Anaiste. Watashi wa karina sang ni daigaku anaiste korimashita or moraimashita. Sabi mo moraimashita. Tama naman moraimashita. O minasang, bakit kaya moraimashita ang tamang sagot diyan? Kasi okay, particle ni ibang tao at watashi wa naman ang particle wa. Hindi pwedeng maging korimashita kasi ang watashi wa dapat particle ni, di ba? Yon, ganun lang yon ang ibig sabihin nun. Okay, next, number 3. Tawagin naman natin si Princess. Okay nga, Princess, go. Number 3, sangbang. Agimas lang. Okay, tingnan nyo natin. Agimas. Yasumi no hi. Pag sinabing Yasumi no hi, ano ibig sabihin nun? Okay, sa vacation, no? Bakasyon. Otto. Ano ba pag sinabing Otto? Husband. Okay, husband yan. Otto wa. Yoku. Pag yoku, ibig sabihin ng yoku. Dalawa lang meaning niyang yoku. It's either well or, ano yung isa? Often. Lagi, no? Okay, ryori, madalas. Ryori o. Tsukutte. So, tama si ma'am. Agimas nga ba? Tama ba si ma'am? Agimas or korimas? Hindi, ang sagot niya, agimas. Agimas daw ang sagot niya yata.
Ano ba yung sagot mo, princess? Siya, sige. Korimas, o bakit? Bakit, ma'am? Okay, ang galing, no? So exemption yung ano, hindi niya na inilagay yung watashi ni. Understood na yan, watashi ni, ikaw yung may particle ni. Kasi maoobserbahan mo doon sa particle ng oto niya, particle wa. Na particle wa kasi yung oto, yung husband niya. Kuha na, pero pag agimas yan minasang, dapat ikaw yung particle wa. At oto mo naman ang particle ni. Nagigets nyo? Paano pag naging particle ni dyan, si Otto, yung husband? Particle ni, anong magiging kasagutan na? Korimas pa rin ba or agimas na? Agimas na siya. Okay, ang galing ha. Number 4. Brian. Mm. 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 Okay, why moraimashita? Receiver. Pag receiver, sir, pag receiver, anong particle ng receiver natin? Pag moraimashita. Hindi, pag moraimashita. Pag moraimashita yung verb natin, anong particle ng receiver? Ang sino naman ang giver natin? Baliktad tayo. Sino ngayon ang nanghiram dyan? Ayun, kaya particle wa ka dyan. Ngayon, si Tomodachi mo yung pahiram. Nagets nyo na? Nakakalito rin nga, ano? Okay. Ayan, ang ibig sabihin, minasang. Yan, i-screenshot nyo para magkaroon kayo ng reviewer. Ngayon, minasang, sa sunod niya, ito naman, ang gawin natin dito is tingnan natin kung particle. Anong particle naman ito? Yan, sa particle naman tayo. Number 1. Jessa, number 1. Chichiwa. Okay, particle O. Ang galing nga. Object in, no? Wala namang pagbabago. Next, number 2. Hanzo. Hanzo. Wine. Wine yan, wine. Oishi wine. Okay, wine nga, wine. Hindi, wine, wine. Wine. Okay, oishi wine desu ne. Ikaw nga. Sabi niya? Santos. Santos, ikaw nga. Sang particle. Nga ba? Korimas yan eh. Korimashita. Pag korimashita, ibang tao yan si Santos Sang. Anong particle ni Santos Sang? Okay, ga. Thank you, ga. Next, number 3, Sol. Watashi wa. Mm.
Okay, particle ni, no? Bakit particle ni? Ibang tao yan kasi moraimashita ang verb. Okay. Hindi receive. Moraimashita yan eh. Ang giver. oh, kuha na. Ganun lang ibig sabihin. No? Number 4, watashi wa. Sino to? Magsasagot. Princess. Travel po yan. Anong particle ngayon ng kare? Boyfriend. Anong... Hindi po. Nag-send lang siya ng book. Na book about sa travel. Nag-send yan. Ukute, nag-send. Okay, particle? Okay, ang galing. Bakit mo naisip ang particle ni? Sa akin. Okay, ang binigyan mo ay si particle? Okay, particle ni. Good. Naintindihan yung mabuti. Maraming nahihirapan dito Totoo lang. Maraming nahihirapan. Pero kayo, pansin ko, gigets nyo. Ngayon, ang kulang na lang dito, minasang, ang paliwanag, ito. Ito na lang yung nag-iisang paliwanag sa buong lesson natin ng 24. Ito yung, kumbaga, mayroon kang, sabi nating object, bagay. No? Yung object natin dito, minasang, dating particle o. Sabi mo ay, sabi na lang natin na sensei wa watashi ni, na kung saan yung watashi ni, optional yan. Optional tanggalin na natin. Optional siya, watashi ni. Kasi ilalagay ko lang yan, hon o korimashita. Na-gets nyo kung bakit ko in-optional na, tinanggal ko na yung watashi ni? Kasi understood na yun, minasang, kapag ginamit mo yung korimashita. Basta tatandaan mo, particle wa, kung sino yung pinaka-subject of the sentence mo dito sa part na to. Ngayon, minasang, magbabago na. Na kung saan yung hon natin, yung object natin na particle, gagawin nating topic of the sentence. Pag ginawa nating topic of the sentence, saan siya may ilalagay? Saan siya nating ilalagay? Sa unahan. Okay, ngayon, kung magiging topic of the sentence natin siya, na kunohon. Kunohon, lalagyan natin siya ng demonstrative na kunohon. Anong particle niya ngayon kung siya ang topic of the sentence? Particle? Particle wa, kasi topic of the sentence. Yan, kunohon wa. Yan. Next. Nawala na si hon doon, nawala na. Ano na lang natitira? Sensei wa korimashita. Ngayon, ilalagay natin na sensei. Sensei muna, then ilalagay ko yung korimashita. Korimashita. Ano ngayon ang particle ni sensei? Particle ga. Diyan ko sinasabi yung hindi kami naglalagay ng particle wa kapag korimashita. Yan na yun. Okay, konohon wa. Itong books na to, sinasabi niya, itong librong ito, sensei ga korimashita, ay ibinigay sa akin ni sensei. Malinaw na. Nakakaroon ng parang shortcut.
na kung saan naging topic natin yon. O, paano mo naman sasabihin sa Ingles na itong sapatos na to ay ibinili sa akin ni tatay. Binili ni tatay para sa akin. O, paano mo sasabihin yun? Kuno kutsuwa. Ibinili para sa akin ni sensei. Ni tatay pala, hindi sensei, ni tatay. Chichi. Chichi muna. Chichi, my father. Chichi ga. Mayroon tayong verb ha. Yon, katte. Koremashita. Kuha na. Kuno kutsuwa, chichiga, katte korimashita. Itong sapatos na to ay binili para sa akin ni tatay. Nagigets na. O ngayon, gagamitin ko naman yung hindi korimashita. Ang sasabihin ko naman sa Tagalog, itong bag na to ay na-receive ko mula kay nanay. Na-receive ha? Itong bag na to ay na-receive ko mula kay nanay. Paano ko sasabihin sa Nihongo yon? Ha? Na-receive ba? Ano yung verb natin? Moraimashita. Bakit ni, hindi particle ga? Bakit? Kasi ang giver ay ni, di ba? Sabi mo, nagbigay. O yan, kaya particle ni. Pag moraimashita ang ginamit mo, ulitin mo ulit. Pag moraimashita, sino ang giver natin? Anong particle? Particle ni. Ang receiver doon, particle wa. Balikan ka natin. Ayan o. Pag moraimashita, ang giver ay ni. At ang receiver ay wa. Dito sa part na to, kuno kaban wa, ni, moraimashita. Yan. Kaya exemption yung watashi wa dyan. Kahit di mo na ilagay yung watashi wa, understood na yan. Dahil sa moraimashita mo, alam na agad natin kung ano ang particle ng giver mo. Which is ni. Diba? Parang ano lang kayo. Logic lang yan. Logic. Yun lang yun, ang ibig sabihin nun. Kuha na. Kaya hindi porket ito sa pattern natin maiintindihan nyo kung ano ba talaga ang mga particle ng bawat isa. Next, listening. Sige, gawin naman natin yung listening. After that. Syempre po naman. Halimbawa, interrogative question. Tanjobi ni. Tanjobi. Ano pag sinabing Tanjobi? Birthday. Ni. Nani o. Katte. Morai mashita ka. Ano ibig sabihin yan? Tanjobi ni. Ni. Ayun. Ano yung ibinili para sa'yo ng mom mo or ng nanay mo, ng mother mo? Kuha na. Next, kung maglalagay ako ng korimashita dito, iibahin ko, hindi moraimashita. Ang gagawin ko, korimashita. Korimashita ginamit ko, hindi moraimashita. Anong particle ngayon ni nanay? Ang galing. Okay na. Tanjobi ni hahaga. Nani o katte koremashita ka? Okay, nagigets na. Kung paano yung mga particle nagbabago.
Kaya, ingat din sa pagsagot ha, about particle ha. Monitor ng mga sensei yan, syempre. Kaya lang dito, minasang, wala kasi tayong talagang, yung kayo lang natin, after kasi ng mga lesson. After ng mga lesson. Ang amin kasi dati noon, nagkakaroon kami ng pinaka-final kaywa. Ang kaywa namin ng pinaka-final sa ibang school, ano kami, yung kasama yon sa final exam. Kakaywahin ng ibang sensei. Ganda sana pag mayroong ganun. Lahat ng kaywa na yon mula lesson 1, mula fundamentals, hanggang ano talaga siya, buong N5. Mag-uumpisa tayo sa, Kuyawa, nanyobi desu ka? Minasan, Kuyawa, nanyobi desu ka? Kuyawa, nanyobi desu ka? Oh, anong araw ngayon? Oh, Kuyawa, so yobi desu. Ang iba, malilimutan na ano. Ano yung Lunes hanggang Linggo? Oh, next. Kuyawa. Ito, Sol. Kuyawa, nangatsu nanichi desu ka? O yan na nga. O, di ba nalimutan na yung fundamentals natin? Pagka A5, paano mo sinasabi sa Nihongo yung 5th day of the month? It's ka. Yan. Kaya sabi ko sa inyo malilimutan nyo na yung mga fundamentals. Kuha na. Next. Tanungin din natin si Jessa. Jessa-san. Anata no heya ni nani ga arimasu ka? Hoka ni wa? Pagka heya, hindi lang yan aircon. Marami yung iba. Paano masasabihin ngayon yun? Pag marami na masyadong bagay nandyan. Yan, yung pattern ng kasagutan kapag ginagamit yung mga raming bagay. Ano? Wag kakalimutan yon. Pag marami na, iyakon ya, bedo ya. Iyakon ya, bedo nado ga. Arimas. Naalala niyo yung nado? Naalala niyo yung nado? Hindi na. Nado is etc. Daki yung only. Daki yun. Wala na, nagkaloko-loko na. Okay. Next, ito ang listening natin. Dai 24課問題1番1、子供の時お母さんは甘いお菓子をくれましたか？ Ano ibig sabihin ng tanong? Okasang ni. Ulitin natin na, 子供の時お母さんは甘いお菓子をくれましたか？ Kodomo no toki. May binibili ba? Mayroon bang sinabing binibili? Wala. No. Candy, wakashi, no? Candy. Ano yung candy na yon? Anong uring candy yon? 子供の時お母さんは甘いお菓子をくれましたか？ Tinatanong ko kung anong uri yon, anong uri ng candy. Base sa napakinggan nyo. Pakinggan nyo kung anong uring candy. 子供の時お母さんは甘いお菓子をくれましたか？ Kodomo no toki, nung bata ka pa. Ukasang wa. Yung mother mo raw. Ukasang wa, mother mo. Ukasang wa. Amay okashi. Ano pag sinabing amay? Yon, matamis. Yon, amay okashi o korimashita ka. Pag sinabing okashi, hindi lang candy. Nandyan yung mga something sweets. Ginagawa ka ng mga cookies, ano ba yan? Basta matatamis, mga kung anong mga matatamis na pagkain.
Kung leche plan, mga kasi yan. Actually, mga ganyan. Kuha na. Malinaw na. Okay, next. Das. 2、あなたは今お母さんに何をしてあげたいですか？ Okay, ano yung gusto mong ibigay sa nanay mo ngayon? Ulitin natin. あなたは今お母さんに何をしてあげたいですか？ Okay, anong gusto mong gawin para sa nanay mo ngayon? Nani o shite agitay desu ka? Ukasang ni nani o shite agitay desu ka? May birthday agimas tayo ha, agitay. Birthday agitay. Kung ano rin yung bagay, ano yung gagawin mo para sa nanay mo ngayon? Yan ang tanong. Okay na? So, since 11 na, dito natatapos yung ating lesson 24. So, minasang,